Minsan mas kilala pa nga natin yung estado nila kaysa sa sariling estado natin. Hindi ba po? So, gusto ko po sa inyong i-share itong verse sa ating Bible. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 5. Okay po. So, basahin ko po siya sa Tagalog. Ang version po nito ay ang salita ng Diyos. So, sa verse 2 po, sa gitna ng matinding kahirapang dinanas nila, nag-uumapaw ang kanilang kaligayahan at mula sa kanilang labis na paghihikahos, bukas palad ang kanilang pagbibigay. Makapagpapatotoo ako sa inyo ng kusa silang nagbibigay o nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Verse 4, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga mananampalataya. Verse 5, at higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So, di po natin may tatanggi na tayo pong magkakapitbahay at magkakakilala po tayo. Nakakaranas tayo minsan ng paghihikahos. Tama po ba? At sa tuwing magbibigay po tayo, lalo na kapag sa simbahan, tuwing linggo, laging iniisip ng mga tao na alam naman ng Diyos yung sitwasyon ko. Alam na ng Panginoon yan. Laging ganun yung bukas bibig, na yung kumbaga lumalabas sa bibig natin, no? Pero lagi nating isipin, na may mga may mga instance pala na mas kinalulugdan ng Panginoon yung mga taong talagang bukas palad kung magbigay. At dito nga po sa binasa ko, ito po yung example ng mga taga Macedonia. Ang mga Macedonia po, bukod po sa nakakaranas po sila ng kahirapan, may kagalakan pa rin po sa kanilang puso tuwing nagbibigay sila. At nakakatuwa po dito, higit pa sa kanilang makakaya yung ibinigay nila. During that time, makikita po natin na nakikiusap pa sila, na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga kapwa nila, sa mga mananampalataya. Sa tingin niyo po ba, ngayong panahon na to, sa panahon natin ngayon, may mga tao pa kaya po na gano'n, na kahit mahirap na yung sitwasyon nila, gusto pa rin nilang makatulong? Naniniwala po kayo? Tama po, may ganun po talaga. Kasi po, naniniwala po ako talaga na ang bawat isa sa atin, may kabutihan naman po talaga sa puso. Isa po yun sa mga prutas ng Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, sinabi po dito na inalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. So nakikita ko po dito yung complete surrendering yung kanilang mga sarili po, no? Yung surrendering themselves po talaga, na talagang inaasa na po nila lahat sa Panginoon, yung sarili nila. At in the same time, dahil po dito, nagagawa po nilang magbigay kahit mahirap po yung sitwasyon nila. Gusto ko pong mag-iwan ng isang isipin sa inyo. Ang halimbawa ng mga taga-Macedonia ay nagpapakita na ang tunay na pagkabukas ng palad ay nag-uugat sa isang pagbabago ng puso at isang tunay na relasyon sa Panginoong Diyos. Sa halip na material na kayamanan o komportabling kalagayan lamang, pinili ng mga taong ito na tumulong kahit na nahihirapan sila. Ang kanilang pagbibigay ay salamin ng kanilang pag-ibig sa Panginoong Diyos at sa kanilang mga kapananampalataya. Ito rin ay nagpapakita na kahit na dumaranas sila ng kahirapan, ay meron pa rin kagalakan sa puso nila sa tuwing sila ay tumutulong. Sige po, tayo po ay magdasal. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin. At pag-remind sa amin na magalak sa tuwing magbibigay kami, Panginoon. Ni-remind mo rin kami, Panginoon, na
isurrender po yung buhay namin sa inyo, na umasa kami sa inyo, Panginoon, upang lalo pa po namin maibigay yung tama at maibigay po yung dapat po sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng kakayanan gumawa sa aming sarili, Panginoon. Makapagtrabaho, Panginoon, yung lakas namin na ginagamit namin dito, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. At sa ganong paraan po, nakakapag-provide po kami sa aming pamilya. Marapat lamang po na ibalik namin itong pagpapala na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, kami po ay magbibigay ng aming mga ikapo. Kalugdan niyo po kami, Panginoon. Ang mga ikapo na ito po ay buong puso po namin ibibigay. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sa iyo. Alam ko, Panginoon, na maliit na halaga lamang ito, Panginoon, pero ang aming mga puso ay gusto talagang magbigay, Panginoon, upang lalo pa pong maipagpatuloy ang gawain dito sa simbahan, Panginoon. Dahil alam namin, sa tuwing magbibigay kami, Panginoon, dumodoble ito sa langit, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil privilege kaming gawin ito. Binigyan mo kami ng pagkakataong tumulong, Panginoon, sa aming kapwa, maging sa simbahan ito. Dahil, Panginoon, itong simbahan na ito, hindi lang ito simbahan, Panginoon. Ito po ay aming bahay. At dito po, nakakuha po kami ng pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na sa tuwing nandito kami, Panginoon, pinalalakas mo kami. Salamat sa iyo at sa kalakasan na ibinibigay mo, maging sa pagmamahal mo, Panginoon. Kulang ang mga ito, Panginoon, ngunit alam po namin na sa tulong ng inyong Espiritu Santo, Panginoon, ang lahat ng ito ay dodoble pa at manganganak pa, Panginoon, ng pagpapala. At lahat po kami na inyong mga anak ay makakatanggap din dahil po sa mga ikapo po na ibibigay namin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, it's so plain to see you have been good to me. I have been given so much I can't even begin to thank you. And still I believe there is more. I believe there is more. I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. Lord, I believe. Everything I have done, all that I've said and sung, lifting your story, giving you glory. That's just the beginning. Father, I know there is more. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga ikapo para po sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na willingly nagkaloob, Panginoon, para po sa gawain mo sa simbahan ito, Panginoon. Lord, we pray for blessings, Panginoon. We pray na yung bagay na to, Panginoon, tunay, Lord, na magdulot ng pagbabago, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord, we believe na marami ka pang gagawin sa buhay namin. Maraming naka-in-store para po sa amin, Panginoon. Lord, you deserve all these tithes and offerings, Panginoon, for we believe that you are worthy, Panginoon, and you deserve the highest praise. Your
yung honor, Panginoon, deserve mo yan, Panginoon, dahil ikaw yung aming Diyos, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat magpakailanman. And Lord, we also lift up to you yung aming pagsasalo-salo po ng yung banal na salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, ngayon pa lang kami po ay nagpapasalamat na sa matamis mong presensya sa amin pong kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Lord, we pray na patuloy ka naming maranasan sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. At Lord, ano man po yung maririnig namin, Panginoon, mapapakinggan namin, we pray na talagang makita to sa buhay namin, Panginoon. Yung pagsunod, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na meron tong kalakip na pagpapahala sa buhay namin. Lord, we praise you and we honor you, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige, tignan niyo po ulit yung katabi niyo. Mukha naman pong pinagpala. Sobra. Sige po, tayo po ay dadako sa mensahe po ng Panginoon para po sa atin this morning. Dito po sa mundo natin, no, na puno po ng marami at iba't ibang tinig, calling us na mag-go after sa mga bagay na temporary. Katulad po ng kasikatan, ng pagiging successful, kayamanan, and pleasure. No, may isang tanong po, may isang tanong na nag-shape sa atin o humuhubog sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa. At ang tanong po na yun ay kung sino po yung ating sinusunod or who are we following. Kasi whether na ma-realize po natin o hindi, ang bawat isa po sa atin in this lifetime, sa buhay na to, ay sumusunod po sa isang bagay o isang tao. No, halimbawa po nito, may mga tao po na sumusunod sa crowd o sa karamihan. No, ginagaya po nila kung ano yung uso o kung saan sila mag-fit. Others follow their ambition. Nagsusumikap sila na maabot yung tuktok. No, gusto nilang maging number 1 sila. Ano man po yung maging cost o ano man po yung maging kapalit nito. Maraming tao din po yung sumusunod sa kanilang mga nararamdaman. No, sinusunod po nila kung ano yung sinasabi o dikta ng puso nila. No, kaya nauso po yung linya na kung anong nasa puso mo, sundin mo. No, follow your heart, sabi nila. Pero ang tanong, yun nga po ba yung dapat nating gawin? Bukod po dito, may mga tao din pong madalas sinusubukang sundin yung kanilang mga sarili, believing that they are their own guide. Pero alam niyo po, kapag nagiging magulo na, nagiging painful na, o kapag pakiramdam nila, wala nang nangyayaring maganda sa buhay nila. Nagwa-wonder sila, napapatanong sila, no, tama ba yung dinadaanan ko? Tama ba tong daan na to? No, yung daan ba na to maglilid sa kung ano talaga yung purpose ng buhay ko? O yung daan ba na to magbibigay talaga sa akin ng kapayapaan? Alam niyo po, sa mga pagkakataong ganito, madalas hinahanap ng isang tao ang Diyos. Sa mga ganitong klaseng pangyayari po, pumapasok yung pagkilos ng Diyos. At sinasabi niya po sa atin na hindi sapat na tayo ay maniwala lang sa Kanya. No, na dapat kasabay po ng ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, yung pagsunod po natin sa Kanya. Karamihan po sa atin na nasa loob po ng kwartong ito, sasabihin na sumusunod siya sa Panginoon. Tama po. Sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Amen. No, at siguro po, meron din pong iba na hinahanap pa rin. No, at hanggang ngayon, nasa punto pa rin ng pagdedesisyon kung susunod ba ako o hindi na lang. Following Jesus is a journey. Hindi po ito one-time na pagsunod lang. No, it is a day-by-day journey. Kung saan hinahayaan natin ang Panginoon po yung mag-lead sa atin, yung manguna sa atin. O
na magmanguna sa atin, mag-lead sa atin sa daan po na nilalakad natin. At aminin man po natin o hindi, may mga pagkakataon na nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Madali po bang sumunod sa Panginoon? Na nahihirapan po tayo dahil may mga bagay po sa mundo na nakikipagkompetensya, no, sa loyalty and attention natin para sa Panginoon. At karamihan po sa mga bagay na yon, mas madaling sundin kaysa po sa sinasabi ng Panginoon. Kung tatanungin ko po kayo, ano po ba para sa inyo yung ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon? Following Christ means that we are living for something bigger than ourselves. No, ibig sabihin po talagang pinili na natin sumunod sa Panginoon. Na hindi na tayo basta lang nabubuhay para ma-accomplish yung mga personal goals natin and comfort natin. Instead, we become part of a greater purpose. Following Christ means shifting of focus. Hindi na po ito tungkol sa kung ano yung gusto natin o sa kung ano yung makakapagpasaya sa atin o kung magbe-benefit ba tayo kapag sumunod ako sa Panginoon. Sa madaling salita po, hindi po dapat conditional yung pagsunod natin sa Panginoon. No, ang pagsunod po sa Panginoon ay dapat laging driven ng pag-ibig ng Diyos. No, in short, following Christ calls us to rise above a self-centered life and embrace a God-centered life. Inaanyayahan po tayo ng Diyos na yakapin yung isang buhay na nakasentro po sa Panginoon. Yung bagay pong ito is not about becoming less valuable. No, it is about discovering sa tunay nating halaga, sa bigger story ng Diyos po para sa ating buhay. Tandaan po natin na bilang mga Kristiyano, hindi na lang po tayo basta nabubuhay para sa sarili natin. We live with Christ, and for eternal purpose. For the past few weeks po, pinag-aaralan natin yung sharing of the gospel. No, at madalas na tinatanong sa groupings kung sino ba yung target natin, no, na bahagian ng gospel ng Panginoon o kung paano natin sisimulan yung bagay na to. Alam niyo po, nung inaaral ko yung message na to, iniisip ko na bago pala tayo mag-target o bago tayo umisip ng mga paraan para po magbahagi, dapat malinaw sa atin na handa tayong sumunod sa Panginoon. No, na dapat malinaw sa atin na hindi out of emotion kaya tayo magbabahagi sa ating kapwa. O kaya dahil yun lang yung available na ministry sa church, no, yung evangelism lang, hindi po ganon. O kaya dahil yun yung sinabi ni pastor na gawin natin. Hindi po ganon yung sinasabing pagsunod sa Panginoon. Ang pagbabahagi at pagsunod po sa Panginoon is a lifetime commitment. Na lifetime commitment na may purpose and direction. This morning po, tignan natin kung tama ba yung dahilan ng pagsunod natin sa Panginoon. Na let us check our hearts, kung pag-ibig at pananampalataya po ba yung nag-fuel ng pagsunod natin sa Diyos. This morning, pag-usapan po natin yung tanong na ito. Why should I follow Jesus? O bakit dapat kong sundin ang Panginoong Jesus? Bakit dapat kong sundin ang Panginoong Jesus? Pwede niyo po bang sabihin yon? Gawin natin personal. Bakit dapat kong sundin ang Panginoon? Number one reason po is because of who He is. Dapat po tayong sumunod sa Panginoon dahil sa kung sino siya. I believe po na malinaw sa bawat isa sa atin na kaya po tayo may mga gawain sa simbahan at kaya tayo dumadalo ay dahil naniniwala tayo na personally tayo po ay may relasyon sa Panginoon. Amen po. Na hindi po tayo nandito dahil may binubuo tayong samahan o relihiyon.
At sa pamamagitan po ng mga gawaing ito ay mas nakikilala natin ang Panginoong Jesus na very important po sa ating pagsunod sa Kanya. And to answer yung question po natin kanina, why should we follow Jesus? It will all start by knowing Him, by knowing His identity. So sino nga po ba talaga si Jesus? Sino ang Panginoong Jesus? Jesus is God's Son. Si Jesus po is not just a teacher or sinasabi ng ibang relihiyon, prophet. Hindi po lang gano'n ang Panginoon. Siya po ay anak ng Diyos, fully divine and fully human. Kapag sinabi po natin si Jesus ay anak ng Diyos, hindi po ibig sabihin nito na nilikha siya tulad kung paano nilikha at pinanganak po ang mga tao. Instead, this truth po refers sa unique relationship ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. Unique o kakaiba because He shares the same nature, same glory, and same authority as God. Sa madaling salita po, si Jesus ay walang hanggang Diyos din na nagkatawang tao nung siya po ay sinugo ng Diyos Ama dito sa lupa. Maraming beses po sa Biblia na directly tinawag na anak ng Diyos ang Panginoong Jesus, affirming His divine identity and that He is one of a kind, nag-iisa ang Panginoong Jesus. Sabi po sa Mateo 16:16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung verse pong ito ay isa po sa mga importante at powerful declaration in the New Testament. Nangyari po ito during a conversation sa pagitan po ni Jesus at ng kanyang mga disipulo in Caesarea Philippi, kung saan tinanong po sila ni Jesus na sino siya para sa kanila. At sa verse 16 po, sinabi ni Pedro yung kanyang powerful declaration kung sino ang Panginoong Jesus para sa kanya. Masasabi po natin na yung confession na ginawa ni Peter is a model for all believers. Na before we can truly follow Jesus, mahalaga na nire-recognize natin kung sino siya according po sa sinasabi ng Biblia sa atin. Kung babasahin po natin sa mga susunod na verses, makikita po natin doon na in-affirm ni Jesus yung statement ni Peter na this truth was revealed by the Father. At hindi po ito nanggaling lang o nagmula lang sa limited na kaisipan po ng mga tao. Sa verse 13, nabanggit po doon yung lugar kung nasaan sila. Yung lugar po ng Caesarea Philippi. Sabi yung region pong ito is known for idol worship and pagan temples. At sa lugar po na yon na puno ng mga false gods, tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sabi po sa same chapter, same verse, sino daw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sa verse 14, iba-iba yung naging response ng mga tao. May nagsabi na siya si John the Baptist. Sabi ng iba siya si Elijah. Sabi ng iba siya si Jeremiah. Pagkatapos po marinig ng Panginoong Jesus yung pagkakakilala at pinaniniwalaan tungkol sa kanya ng mga tao, naging personal naman po yung tanong niya sa mga disipulo. Na para sa inyo, sino ako? And this question po ay yung bagay na nais ding itanong sa atin ng Panginoon. Sino ba ako para sa iyo? Sino nga po ba para sa atin ang Panginoon? Nawa yung sagot po na nasa isip natin ngayon ay inspired po ng Diyos. Katulad ng naging declaration ni Pedro na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Pangalawa po, sino si Jesus? Jesus is the head of God's church. Ang Panginoong Jesus po ang ulo ng simbahan.
Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Kapag sinabi po natin na si Jesus ang ulo ng simbahan, nangangahulugan po ito na siya ay may supreme authority over the church. Just as a head leads and governs the body, si Jesus po ay namumuno at namamahala din sa simbahan. Ibig sabihin po, hindi lang siya basta bahagi ng simbahan. Siya po ay in charge dito. Maging malinaw po sa atin na ang simbahan ay hindi po pag-aari ng sinumang tao, o ng anuman pong organisasyon. Ito po ay sa Panginoon. Ang simbahan po ay sa Panginoon. Ang tahanang ito, ang Jesus Calls Commission Fellowship, ay sa Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 22 says, God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. Jesus as the head of the church means siya po ang source ng paglago nito. Ang isang simbahan po ng Diyos ay hindi po lalago through human effort alone. Ito po ay nangyayari sa pamamagitan po ng ugnayan natin sa Panginoong Jesucristo. As the head, trabaho po ng Panginoong Jesus na inurture ang isang simbahan sa pagkakakilala po sa Diyos patungo po sa paglago nito. At bilang namumuno, ang Panginoong Jesus din po ang halimbawa na dapat sundin ng isang simbahan. Na bakit siya po ang perfect example? Dahil siya po yung nag-set ng standard of love, of holiness, of humility, and ng paglilingkod. Ephesians 5:23-24, Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. The church submits to Christ. Pangatlo po, Jesus is the only source of eternal salvation. Ang Panginoong Jesus lamang po ang pinagmumula ng ating kaligtasan. No, bakit siya lang yung source? No, maraming dahilan po. Una, dahil siya lang po ang namuhay ng perpekto at walang kasalanan. Siya lang po ang namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay. At sa Acts chapter 4 verse 12, sinasabi po na walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No, kundi ang pangalang Jesus lang. There's no other person or name has the power to save except Jesus. Pangalawang rason po kung bakit dapat nating sundin ang Panginoong Jesus is because of what He has done para po sa atin. Susundin natin siya dahil may ginawa po ang Panginoon para sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. At ano-ano po yung mga bagay na ito? Una, He willingly laid down His life for us because He loved us. Kusa niya pong inialay ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya para sa atin. No, alam niyo po, pwede at kayang i-avoid o iwasan ng Panginoong Jesus yung kamatayan niya. Pero hindi niya ginawa, bagkus pinili niya pa rin, na pinili niya po ito. He was not forced to die, pero voluntarily inoffer niya yung kanyang buhay. This proves that His love for us is intentional and sacrificial. This act of love is powerful and personal na walang kahit na sino man po ang makakapag-offer kundi ang Panginoong Jesus lang. He left the glory of heaven, namuhay sa lupa ng malinis but suffered a very painful death
Hindi para po sa sarili niyang kapakanan, pero para po sa atin. He took our place bearing the punishment of our sins. No, para po tayo ay makatanggap ng kapatawaran, makapag-reconcile sa Diyos, no, manumbalik sa Diyos, at pagkalooban po tayo ng buhay na walang hanggan. This was not an obligation, but a choice made out of compassion and grace. Hindi po ito isang obligasyon para po sa Panginoong Jesus, kundi ito po ay isang pagpili na nangyari dahil po sa habag at biyaya niya para sa bawat isa. Ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay hindi niya lang sinabi, kundi ito po ay pinatunayan niya sa pamamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo. I pray na naunawaan po natin yung bagay na ito, na ganito pala kalalim yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Kasi kung totoo po nating naunawaan yung depth, yung lalim ng pag-ibig ng Lord para sa atin personally, for sure after po ng message na to, we will never be the same. Hindi na po tayo magiging katulad ng dati. No, na kung naunawaan po talaga natin yung mensahe ng Panginoon, it will move us na magkukos para po tayo ay mag-respond ng may pananampalataya. At pagnanais po na makasunod sa Panginoong Jesus ng buong puso. Juan 10 verses 17 to 18, sabi po, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. We follow Jesus because no one else has loved us so completely and no one can save us so fully. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Pangalawang bagay po na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, ibinigay niya ang kanyang katawan bilang hain para sa ating mga kasalanan. He gave His body as a sacrifice for our sins. Meaning, Jesus physically offered Himself, no, yung sarili niya pong katawan, to die on the cross in our place para po akuin yung punishment na dapat sa atin. Sa Old Testament po, yung mga tao kailangan pang maghanap at mag-alay ng mga hayop as sacrifices para po matubos sila sa kanilang kasalanan. Pero alam po natin na yung mga alay na to ay temporary lang, na walang eternal value, pansamantala lang. Jesus became the perfect and final sacrifice, na nag-alay siya ng sarili niyang katawan to satisfy the justice of God once and for all. Hebrews 10:10 says, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At yun ay sapat na. By allowing His body to be beaten, bugbugin, no, i-pierce, ipako sa krus, Jesus paid the full price for our sins. Binayaran na po ng Panginoong Jesus yung ating mga kasalanan ng buo. At yung pagsasakripisyo pong ito ay nagdulot po ng reconciliation ng relasyon ng tao sa Diyos. Jesus gave His body as a sacrifice for our sins. Pangatlo, He was resurrected to give us victory over the grave. Ang Panginoong Jesus po ay muling nabuhay upang tayo ay bigyan ng katagumpayan. Sa unang Korinto 15:17 to 20, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo, kung hindi po muling nabuhay ang Panginoong Jesus, ang ating pong pananampalataya ay wala ng saysay.
ay mawawalan ng saysay. Our faith will be useless. At tayo po ay patuloy pa ring trap sa ating mga kasalanan. Sabi niya po sa verses 17 and 18, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Pero sa verse 20, Paul declares the good news. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. This means po that Jesus' resurrection is the beginning of a greater victory. He is the first fruits or the first to rise, guaranteeing na yung mga naniniwala sa Kanya will also rise from the dead. Dahil napagtagumpayan po ng Panginoon ang kamatayan, tayo rin po ay magtatagumpay through Jesus. At dahil po sa muli niyang pagkabuhay, tayo po ngayon ay meron ng pag-asa beyond death at assurance para po sa buhay na walang hanggan. At dahil po sa bagay na to, it proves lang po na ang kamatayan ay hindi po ang wakas para po sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Na pero ito po ay pintuan para po sa buhay na walang hanggan or a doorway to be with the Lord forever. Pangatlong dahilan po kung bakit dapat nating sundin ng Panginoon ay dahil sa Kanyang magagawa para sa atin because of what He can do for us. Ang pagsunod po sa Panginoong Jesus ay hindi lang po nakabase sa kung sino siya, hindi lang po nakabase sa mga bagay na nagawa niya. Ito rin po ay tungkol sa mga bagay na kaya niya pang gawin at i-accomplish sa ating buhay. Una na po dyan ay yung kapahingahan. Jesus can give true rest for our labors. Kapag pinili po nating sumunod sa Panginoon, ang Panginoon po ay pagkakalooban tayo ng kapahingahan na higit pa sa physical rest na hinahanap ng ating katawan. He gives us true rest for our souls. Now, sabi po sa Mateo 11:28-29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ito po yung klase ng kapahingahan na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ng struggles and endless effort para i-prove yung sarili natin, Jesus offers His peace. He offers His comfort and freedom from guilt. Na wag po nating asahan na bigla na lang mawawala yung mga burdens natin, yung mga kabigatan natin. No, andun pa rin po yung mga bagay na yon, pero dahil alam na natin ang pangako ng Panginoon, nadadala at nakakaya na po natin na pasanin yung mga bagay na ito. Kasi ang Panginoon po ang katulong at kasama po natin sa pag-carry, sa pagdala po ng mga burdens na to. Hindi man agad mawala, pero we are comforted knowing na in the midst of this burdens ay kasama po natin ng Diyos, who is the source of our strength. Sabi po, to experience true rest, Jesus invites us to stop trying to earn love, na purpose and salvation on our own. Instead, hanapin natin yung malalim and lasting rest sa pamamagitan po ng kanyang habag at biyaya. Pangalawa po, He can save us and strengthen us. Tayo ililigtas niya at palalakasin. Jesus is our Savior and at the same time, He is also our sustainer. Katulad po ng paulit-ulit kong sinasabi, tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pinakamalaking problema na pwede po nating harapin o pwedeng harapin ng isang tao. At yun po ay yung kasalanan.
At pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay bibigyan niya ng kalakasan to overcome hardships in different areas and seasons of life. Maging malinaw po sa atin that God never promised a life without trials. Hindi po kailanman nangako ang Diyos ng isang buhay na walang pagsubok. Pero nangako siya na hindi natin haharapin yan na mag-isa. No, yung mga bagay na yon hindi tayo mag-isang haharapin yon. Tayo po ay makakaasa sa katotohanan ito because He who promised is faithful. Following Jesus is not only about what He has done or is doing now. No, ito rin po ay tungkol sa mga pangako niya na mangyayari in the future. That leads us po sa huling dahilan kung bakit dapat natin sundin ang Panginoong Jesus. It is because of what He will do. Because of what He will do. Yung tense po ng verb dito na ginamit ay nasa future tense. No? Ibig sabihin, mangyayari pa lang. Isang bagay po na mangyayari pa lang ay yung kanyang pagbabalik. Sabi po sa Biblia, Jesus will return with power and glory. Unlike po ng una niyang pagdating dito sa lupa na humble servant and Savior, this time around po, Jesus will return as King and Judge. This promise po ay isa sa pinakamahalagang katotohanan sa atin pong Christian faith, sa atin pong pananampalataya. Dahil nire-remind po tayo nito na ang history or kasaysayan ay hindi po random or hopeless. Bagkus ito po ay nag-move forward sa glorious conclusion under God's control. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Juan 14:3, "At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon." This verse tells us po na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi lang isang possibility, but a guaranteed promise. Ulitin ko po, ang pagbabalik po ng Panginoon ay hindi lang possibility but a guaranteed promise. No, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus is not uncertain. O hindi po ito isang bagay lang na inaasahan nating mangyari. Ang pangako pong ito ay sigurado na mangyayari. Sure na mangyayari. And this promise is unchanging. Kasi ang Diyos mismo ang nagsabi po nito. Ang Diyos po ang nangako nito. Again, sabi po sa John 14:3, "I will come back and take you to be with me." And throughout po sa bagong tipan, in-affirm po sa atin na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus is a certain event na mangyayari in the future. Titus chapter 1 verse 2 says that God cannot lie. At dahil ang Diyos po ay laging tapat sa kanyang mga sinasabi, makakaasa po tayo na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang matutupad. And this truth po ay dapat nagbibigay sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Nagbibigay po dapat ito sa atin ng confidence at pag-asa. Nadadating po ang araw na babalik si Jesus to judge evil, to reward His people, at dalhin po tayo sa buhay na walang hanggang kasama siya. So, as God's children, we are being reminded not to live in fear. Na huwag tayong mamuhay sa takot, knowing na babalik muli ang Panginoon. But let us live na may kapayapaan at may expectant faith dahil alam natin na muling babalik po ang Panginoong Jesus to fulfill His divine promise. And this assures us na hindi pa po tapos ang Panginoon sa kanyang pagkilos, no, sa kanyang plano sa ating buhay. He will surely complete His mission. At yung mga faithfully na sumusunod sa Kanya will share in His eternal kingdom. Again,
Para po yun sa mga taong nagtatapat sa Panginoon. Yung mga faithfully na sumusunod sa Kanya will share in His eternal kingdom. Makikibahagi, no, sa eternal kingdom ng Panginoon. Bilang pagtatapos po, natandaan po natin na ang pagpili na sundin ng Panginoon ay hindi lang po basta isang religious decision. No, ito po ay isang decision na magdudulot po ng pagbabago sa ating buhay. A life-changing and an eternal decision na makakaapekto po sa bawat bahagi ng kung sino tayo at kung ano po ang naghihintay sa atin para po sa hinaharap. Ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay isa pong paalala para sa atin na mga mananampalataya, no, to redirect our passion for the Lord. Na muling mag-alab po yung apoy sa puso natin sa pagsunod sa Panginoon. Sinasabi po ng mensahe ng Lord this morning na hindi optional ang pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, hindi optional. Wala kang choice. Hindi optional ang pagsunod kung ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. Kasi ito po yung very essence kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Ang tunay pong pananampalataya sa Panginoong Hesus ay higit pa po sa pag-agree sa katotohanan na kung sino siya sa ating buhay. It always involves a wholehearted response of obedience, pagtitiwala, and daily surrender po sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Alalahanin po natin yung mga bagay na napag-usapan natin. Bakit ba tayo dapat sumunod sa Panginoong Hesus? Una, susunod po tayo because of who He is, na kung sino siya sa ating buhay. Susunod tayo dahil may ginawang mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Susunod tayo dahil alam natin na may kaya pang gawin ang Panginoon sa atin. Na marami pang i-accomplish na mabubuting plano ang Diyos sa buhay natin. And we will follow Jesus because of the things na gagawin niya pa po in the future. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for reminding us today kung sino si Jesus sa aming buhay. At kung bakit ang pagsunod po sa Kanya ay yung greatest and best decision na maaari namin gawin sa buhay na to. We praise you, Father, for sending your Son Jesus para po maging aming personal na tagapagligtas, to rescue us, at upang maranasan namin ang buhay na walang hanggan na kasama ka. Salamat, Panginoon, na hindi ka pumayag, na patuloy kaming mapahamak. Thank you, Lord Jesus, for loving us unconditionally. Dahil po dito, kami po ay nakakalakad, nagpapatuloy na may pag-asa at kapayapaan araw-araw. Panginoon, dalangin din po namin yung pagsama mo at yung pagtulong mo sa amin
na kami po ay makasunod sa iyo ng buong puso at pagtatapat. Hindi lang po sa salita, maging sa aming mga gawa, Panginoon. Strengthen us, Lord, and may we trust you more each day. And help us to live sa paraan po na ma-honor ka namin. Knowing that you are our Savior, our Sustainer, and our soon coming King. Sa inyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala yung aming buhay. Yung aming kinabukasan, Panginoon. Yung aming nakaraan. Salamat, Panginoon, sa pagbuo sa amin. Salamat na nakilala ka namin, Panginoon. We praise you, Lord. We bless your name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay mawid sa Panginoon. There's a light in the darkness that shines, giving hope to all the world, hope to all the world. In this darkness, we open to a new living way, a new living way. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus the same. There's a fire that's in our hearts to see the lost return to the Father, and it's a passion that's not of our own. We have seen it in the sun, in the face of the sun. Praise the name of Jesus, perfect Redeemer, star of the morning, yesterday, today, and forever. Jesus.
mga katotohanan ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa katotohanan that you are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw yung nakilala namin, Diyos. Ikaw yung aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa buhay namin. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon. Salamat po sa pag-aalay mo ng buhay mo para maging hain po, para po sa kabayaran ng aming mga kasalanan. In response, Lord, allow us to live na ino-honor yung pangalan mo, na ino-honor ka bilang aming Savior, bilang aming Sustainer and our soon-coming King. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa biyaya po ng iyong mensahe sa aming buhay ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi. Sige po, tayo po ay makakaupo po muna. For our group discussion po, pag-usapan po natin yung dalawang questions na to. Number 1 question, who is Jesus to you personally? No, kung maalala po natin na mention natin kanina, ito po yung tanong ng Panginoong Jesus sa mga disipulo niya. At ito rin po yung tanong niya sa atin ngayong umaga. Na sino ba ako para sa iyo? Na mamaya po sa groupings natin maging personal po yung ating pagsagot sa tanong na to. And let us share kung paano po nagpakilala at patuloy na nagpapakilala ang Panginoon sa ating buhay. And number 2, as a church, how can we better pass on our faith to the next generation? Paano po natin maipapamana bilang isang simbahan o bilang tagasunod ng Panginoong Jesus yung ating pananampalataya para po sa mga susunod na henerasyon? Sige po, salamat po, and let's group ourselves po. God bless po.